afternoon. Good morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel lang yung pong lingkod. So today is February 4, 2026. At tayo ngayon napupunta dyan sa may Arsenio Herrera Street, Barangay 192 Obrero, Obrero, Tondo, Manila. At dadalhin po natin yan sa may High Precision Retiro Annex sa may NS Amoranto Avenue in Domingo, Quezon City po yan. Sa may Domingo, Quezon City. Okay, so magbabalik po tayo sa may Amoranto mamayang unti po. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali mo po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang onte pag nakuha na po natin itong ating susunod na misyon. At samantala, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan habang tayo ay papunta doon sa ating pick-up area. Nakikita, tanggapin natin, nagdamdam ang mga miyembro ng Kongreso sa pagbasura ng Korte Suprema. The confidence in the House is different right now. And the impeachment complaints against Vice President Sara right now have already been filed, and it was endorsed by one or two members of the House of Representatives. Siguradong dadaan na yon sa committee. Pakinggan na lang natin kung ano ang mga aligasyon ilalatag nila, and we will take it from the deliberations of the committee on Justice. Actually, ang interesting point doon is, sabi mo hindi dadaan sa 1/3 ngayon. Ano ibig sabihin nun? Marami kang kabaro, maraming mga congressmen and women na nagtatansya din. Naninimbang kasi malay mo, ito nga ang magiging presidente sa 2028. Alam na Lisa, yung loyalty naman. Ganun ba yun? Wala ka makuhang 1/3 ngayon sa Kamara dahil nag-aaral silang lahat. Saan ba akong pipwesto? 2038 ang tinitignan nila. That is the reality, Alvin. At mas gusto nilang makita na lang ding dumaan sa Committee on Justice, lalo na't may ruling na ang Korte Suprema. Pero inuulit ko na kung magkataon balang araw na may pumirma na 1/3 ng members of the House of Representatives, dapat pa ring dumiretso ito sa Senado for trial or writ. Oh, Ayun yan na naman forthwith. kaya lang maligalig din dun sa taas, sa upper house. Di ba may threat din dun na palitan si Senate President Soto. Although nakwash naman, mukhang wala silang bilang. Hindi maligalig din. May attempt from time to time, Congressman. Tama yan, the closer we are to a presidential election, the more careful the members of the Senate and the House about impeachment. So, maganda rin na nasa Committee on Justice ang mga impeachment complaints. Pagpilian na lang natin ang gusto, mga tamang leader na nararapat sa atin sa 2028. And while I am here, I think this is the perfect opportunity para sabihin na sa mga millennials natin at mga Gen Z, you are the most intelligent generation to vote. Di ba tayo ang most intelligent? Ay, ang mga Gen X, isama na natin. You are the most intelligent generation to vote in 2028. Sana pumili tayo ng tama. We should choose integrity over celebrity. Bumoto tayo ng tapat, hindi yung mga sikat. At it's a perfect opportunity for us to change this country for the better. Paano kung pogi yung kandidato eh? Si Alvin, siguradong senador na yan. Kaya, yan ang kailangan natin, no? Matapang. Wala akong kapalag-kapalag. Kung ang sarap ng buhay ko dito sa ABS-CBN, dito na lang ako, Congressman. Oh, by the way, wait lang. I just want to be clear. Sinasabi mo, at this point, hindi kakayanin ang 1/3 vote para idirekta sa Senado ang impeachment complaint against the Vice President. Not at this time. Hindi kakayanin. Legally, hindi na pwede dahil may mga na-file ng impeachment complaints. I do not see a 1/3 endorsing it. Tingnan natin, no? We can never say.
We can never say. So wala na yung option na yun dahil Meron may pa nag-file naman, na. baka unti-unting may pumipirma, pero sa ngayon na nasa committee, hindi ko nakikitang dadagdag ang endorser. Anyway, partner ba ano lang, makisuyo lang kasi may habang nag-interview ko kanina sa DOTR kay Secretary Panoy, may patanong siya. Ano ba yung issue mo sa overbooking and is there a pending legislation against it? Alam mo, Alvin, linggo-linggo ako umuwi sa Iloilo at linggo-linggo ako pumipila sa airport para kumuha ng aking boarding pass. Boarding pass. At minsan, lalo na kapag peak season, mga katulad ng nakaraang Pasko, minsan maawa ka sa ibang mga pasahero nasa airport na at dahil may overbooking. Minsan, makikiusapan pa silang wag nang sumakay. Minsan, nababump off ka, kailangan. Perwiso yon para sa mga Pilipinong nagbabayad ng gusto ng kanilang ticket. Perwiso yon para sa mga taong naghanda na makauwi at makatrabaho sa ibang lugar. Dapat suriin ng Department of Transportation yung polisiya sa overbooking. Dapat may cap lang yan o dapat may penalty yan kasi ang overbooking, kapag nakabayad na ang isang pasahero at sinabing may overbooking at hindi siya makasakay, that is a breach of contract, Alvin, on the part of the carrier. And malaking bagay yan para sa mga pangkaraniwang Pilipino. Kung hindi ka naman VIP, ikaw yung isa sa unang ibabump mo. Paano kung hindi ka politikong mga abuso ka doon at tatakutin mo yung PAL o yung Cebu Pacific? Mali yun. So dapat pa ba ng legislation yan o kaya ng executive yun? Kaya na sana ng isang executive order o administrative order yon. Oo. Matagal mag-legislate, napakasakit na proseso at minsan hindi pa matuloy. Pero if this administration is decisive enough and courageous enough, sabihin ng Presidente, pagbawal na yan. Pero ano Industry practice yun, oo. Oo, Industry practice siya. I know it's an industry practice, but it should have its limits. Yun lang ang sinasabi ko. Na hindi pwedeng mag-overbook sa isang bagay na alam nyo namang ito lang ang kapasidad nyo. Tapos makikiusap kayo o forcefully bump off nyo ang ibang pasahero. Ayun. O, sige. Nakakaawa yung Oo. natutulog na doon. De, partner, yung ang sistema kasi dyan, iaalokin mo. Oo nga. Pataas ng pataas yung Tama yun. alok mo. Mm-mm. Hanggang sa may Hotel, kumagat. pagtulog. Lahat. O para lang may kumagat. Kasi ikaw may kasalanan, in-overbook mo eh. Kaya nga, yung una, ang salok, tinapay. Pangalawa, may palaman na. Diba? Pangatlo, may tubig ka na, Oo. di ba? May hotel na, may pang-hotel na. Ayun. Eh, paano na kung walang kumagat? Ayun Oo. lang. Sino yung upload natin? Yung piloto? Diba? Yung stewardess? Eh, Sino ang bayad na pipili? ang mga yun. Exactly, di ba? So, kailangan magkaroon ng malinaw, ano po ah? Para mag-time check ka nga muna at may sponsor pa pala ako. Bakit Ay, tayo ayun, magpaalam di kay pa na Congressman? tayo. Anong oras na ba? Abay,